Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw sa video na to, susubukan natin kung gaano ba kahalaga na meron kang phone cooler every time na naglalaro ka ng heavy games sa mobile device mo. Alam naman natin sa panahon ngayon, sobrang lulupit na ng mga mobile games na lumalabas sa Android devices kagaya na lang ng Call of Duty, League of Legends, Mobile Legends, Diablo Immortals at madami pang iba. Pero sa tuloy-tuloy na paglalaro ng gantong kabibigat na games is nagkakaroon to ng effect sa battery ng phone mo and at the same time sa chipset at sa CPU ng phone mo. Na maaaring sa tuloy-tuloy na pag-overheat ng phone mo is magkaroon siya ng problema. So ang gagawin natin dito sa video na to mga kaboom is i-compare natin yung resulta ng walang phone cooler tas maglalaro tayo ng 12-minute game ng Call of Duty at very high settings and i-compare natin siya sa merong phone cooler. So para sa video na to, hindi tayo gagamit ng mahal na cooler. Ang gagamitin lang natin is itong Memo phone cooler na talagang budget friendly. At kung sakaling magugustuhan mo yung phone cooler na to, ilalagay ko yung Shopee link nito sa description. So actually ito yung pinakaunang cooler ko na around 500 pesos lang. And sobrang simple lang niya tignan. Makikita nyo naman. So mas maliit siya ng konti compare dito sa Black Shark Fan Cooler Pro. Pero para sa akin advantage yun kasi mas mahahawakan nyo ng mabuti yung phone ninyo. And bukod doon, mas budget-friendly talaga itong Memo Phone Cooler DL05. Para ma-measure yung temperature is gagamitin natin tong CPU monitor and gagamitin din natin tong battery temperature. So ang gagamitin nating base is yung 32 degrees Celsius para sa CPU at yung 27 degrees Celsius para sa battery temperature. Ito yung temperature pag naka-standby lang yung phone ko. Very high graphic quality at max frame rate yung gagamitin natin dito sa Call of Duty. Ang game mode na lalaroin natin is itong 10v10 para talagang mabigat, para talagang madaming nangyayari dito sa game. So after ng game 12 minutes sa video is umabot tayo ng 67 degrees Celsius para sa CPU and umabot tayo ng 46 degrees Celsius para sa battery temperature natin. Actually 41 degrees Celsius pa lang is nadedetect na niya na battery is too hot. So pinahinga ko yung phone ng mga 30 minutes then kinabit ko na agad yung phone cooler para matest na agad natin yung magiging resulta niya. So alam ko mga kaboom nandito banda yung chipset natin and CPU. Yun nga lang ang problema hindi ko na pwedeng iusog kasi mababangganan niya yung power button natin. Pero anyway saksak na natin and subukan na agad natin. So nagkaroon lang ako dito ng konting tanga moment kasi akala ko is siniswitch siya kagaya ng Black Shark. Yun pala is pinipindot siya. Tanga. So you know RGB lights dagdag FPS. Changing mag! Cover me! Sentry gun ready to deploy. Sentry gun deployed. Targets in sight. Hunter killer drone on standby. Enemy down! Enemy! Target down! Enemy in sight! So around 12 minutes sa video, makikita nyo yung CPU natin is bumaba ng 61 degrees Celsius tapos yung battery natin is bumaba ng 36 degrees Celsius. So malaki-laki yung improvement ng battery temperature natin na kanina umabot ng 46 degrees Celsius pero yung CPU natin is almost same lang. So para sa akin, recommended ko na gumamit ka ng cooler kung ikaw is naglalaro ka ng matagalan like 1 hour, 2 hours per day kung gusto mo maprotektahan at mapatagal lalo yung battery ng phone mo. And lalo na kung gusto mo na tuloy-tuloy na maganda yung FPS ng nilalaro mo. Lalo na alam naman natin pag nag-overheat yung phone natin is nagkakaroon na yan ng lag, FPS drops, and kung competitive ka and nagpaparang ka, mas maganda na meron ka talagang phone cooler. And again, kung interesado kang bumili ng Memo DL05 fan cooler is ilalagay ko yung Shopee link nito sa description. So yun lang mga kaboom, hopefully may natutunan kayo dito sa video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.